Hello guys! So yan, gagawa po tayo ngayon ng lumpiang gulay. At ayan nga, prepare ko na yung ating mga gulay. At magcha-chop na nga po ako ng cabbage. Ayan, chop natin into small pieces guys. Ayan, pagkatapos naman natin, sunod natin ang celery. Ayan, kinat ko yung mga leaves niya. Hiniwalay ko muna. And bago po i-cut, ayan, cut muna ako ng ating stem. And then, sunod natin yung ating dahon. And, after na yon, yan, magkakat naman tayo ng carrots. Then, balatan muna natin. Ayan. Tapos, kinat ko nga pala guys ang carrots sa brown pieces. Yan, no? Maninipis para madali natin siyang makat. At pagkatapos ko nga yan ikat ng round, ayan, kinat ko naman siya ng pa-slice. At yan guys, same size ang pagkat ko sa ating mga veggie para madali silang maluto. Ayan. Ang dami, diba? Maliit lang yan guys, pero pag kinat mo siya into small pieces, ayan, dumadami naman na siya guys. Kaya, enough na yung 1 pieces sa gagawin kong lumpia. After naman yan guys, dahil wala akong togi, so, singkamas naman yung aking inilagay. So, tatry ko yung singkamas para maiba-iba naman yung ating gagawin ngayon. So, ayan nga, hinugasan ko muna yung ating singkamas and then binilatan ko na rin. Tapos, ayan, kinat ko din siya ng maninipis. At kung ano yung pagkakakat ko sa ating repolyo, cabbage, at carrots, ganun din sa ating singkamas. Cut din po natin siya ng pa-slice na maninipis para same lang din na kapag iniluto natin siya, even po yung pagluto natin sa kanilang lahat. So, yan guys. Ang daming na aking na-cut. So, maliit lang yan guys, pero pag kinat mo siya ng small pieces, ayan, sobrang dami na. At minix ko na nga siya guys. At yan po, start na nga po ako mag-isa ng ating sibuyas. And then, sinunod ko na rin po lahat po ng ating mga gulay. Pinagsama-sama ko na siya guys. Para even po yung pagluto natin sa kanya. Kasi kung isa-isahin ko pa siya guys, madaling maluto yung ating mga gulay. So, niluto ko lang siya guys ng half cook para kapag pinirito natin siya, maganda pa rin po. Tsaka may pagka-crunchy yung ating pagkakaluto sa kanya. At ayan na nga po guys, naglagay na rin ako ng ating black pepper. Ayan, yung kinakrush. And lagay rin tayo ng konting magic sarap. Ayan. At nakalimutan ko pala guys, ipakita sa inyo kanina na nabidyohan ko yung paglagay ko ng soy sauce at saka liquid seasoning. So, meron na yan guys. Gisa-gisa lang natin siya, mix-mix natin siya, and then takpan na po natin siya. At ayan na nga, tapos na yung ating paggisa sa ating mga gulay. Syempre, lalagay muna natin siya sa isang malinis na lalagyan. At papalamigin natin siya guys. So, yan, ilagay natin muna siya. After na malamig na siya, and then mag-start na po tayo ng pagbalot sa ating lumpia. So, yan, ito na guys yung pinaka main event natin at gustong-gusto ko yung pagbabalot ng ating lumpia. So, na-enjoy ako guys magbalot ng ating lumpia. So, yan, lagay lang tayo ng konting gulay, and then rough na natin siya into small pieces. Yan. So, same lang naman lahat guys ng mga size ng ating wrapper. Kaya, pag binalot natin siya, even din yung ating mga lumpia. So, yan. Update ko na lang ulit kayo guys mamaya kapag naluto na natin ang ating masarap na lumpia. Ay, teka nga pala guys, ang lumpia po na ginagawa natin is pwede nating pang ulam, pwede din natin siyang pang benta. Depende po sa inyo kung ano po ang gusto ninyo. Pwede din sa ating pang merienda. Ayan. Lahat po pwede po sa ating lumpiang gulay. So, actually, kaya ako gumawa na to guys, kasi meron kaming outing. Yan, nagluto ako ng ating lumpia. At ayan na nga, tapos na tayo magbalot lahat at meron pa tayong natira ng konting gulay. So, yan ang ating finished lumpia. So, thank you guys.